Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1991, lahat ng emperador. Ang dakilang emperador ng G-clan ay nakatayo doon, isang malamig na hangin ang umiihip sa kanya. Mas maraming tao ang lumitaw sa kanyang gilid at tumingin sa mga bangkay sa lupa. Hindi naman sila masyadong kinakabahan. Hinahangaan ko ang tapang mo. Manggahas kang patayin ang mga miyembro ng G-clan sa sarili nating teritoryo. Abi ng dakilang emperador kay Lin Fang. Tumingin siya kay Lin Fang ng may paghanga. Noon, 4 na ancient holy clans ang nagsanib kamay upang pumunta at palibutan ang Champion University. Ngunit hinangaan niya si Lin Fang sa kanyang pagdating. Isa lang siyang katamtamang antas na emperador, kung tutuusin. Nang marinig siya ni Lin Fang, nanatili siyang walang ekspresyon, ang kanyang mga mata ay mahinahon niyang sinabi, kahit na gusto akong ay bully ng 4 na ancient holy clans at Champion University, wala akong pakialam. Isa lang akong medium level na emperor, pero nandito ako, hindi ako na-pressure. Sige, kahit na mamatay ka dito, walang sasabihin si Shi Julao Xian. Walang pakialam na sabi ng dakilang emperador. Sabay-sabay silang umatras sa ilang gusali. Si Lin Fang ay nakatayo sa labas at naupo ng naka-cross-legged. Ang mga miyembro ng G-clan ay tumingin kay Lin Fang ng masama, ngunit walang ginawa sa kanya. Sa malapit na palasyo, nanginginig sa galit si Jidang Tian nang marinig niya ang nangyayari. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at sumigaw. Patayin. Gusto nila ang Celestial Evolution Holy Scriptures, ngunit hindi nila makuha si Lin Fang dahil kay Shi Julao Xian. Kaya maaari na lang nilang patayin siya. Sa sandaling iyon, nabasag ang katahimikan. Maraming malalakas na cultivator ang nagmula sa maliliit na mundo sa buong G-clan. Dumating sila para patayin si Lin Fang. Wala pang isang oras, sa yugto ng labanan ng G-clan, maraming tao ang nagtipon, kabilang ang higit sa 100 emperador. Lahat sila ay matataas na antas ng mga emperador, ang ilan sa kanila ay nasa pinakatuktok ng mataas na antas ng Huangqi layer. Ang mga sinaunang banal na angkan ay napakatanda na, at kadalasan ay may mas maraming cultivator kaysa sa ilang mga bansa. Lumaki sila sa lakas salamat sa kanilang mga batang cultivator, na patuloy na lumalakas at lumalakas. Sa paglipas ng panahon, dumami na sila ng mga dakilang emperador, pagkatapos ay Celestial Emperor, at pagkatapos ay Saint Emperors. Siyempre, ang mga Saint Emperors ay napakabihirang pa rin. Alam mo kung ano ang dapat mong gawin. Sabi ni Ji Yuan sa mga sandaling iyon sa karamihan. Patayin si Lin Fang. Malamig na sagot ng lahat. Isang nakakatakot na chi ang bumangon sa hangin. Talaga, patayin si Lin Fang. Gayunpaman, kailangan mong tandaan na ito ay walang marilag. Sa kabaligtaran, ito ay isang kahihiyan. Kami ay isang sinaunang banal na angkan at siya ay nasa tarangkahan ng aming angkan, at pinatay niya ang ilan sa aming mga tao. Kailangan natin ng napakaraming tao para patayin siya, hindi ba ito isang kahihiyan? Sabi ni Ji Yuan, mukhang malungkot. Maraming tao ang nanatiling tahimik. Sa katunayan, ito ay isang kahihiyan, isang sinaunang banal na angkan na nagpadala ng napakaraming emperador upang patayin ang isang katamtamang antas na emperador. Patuloy kaming napapahiya. Kaya tandaan, patayin ngayon si Lin Fang para bahagyang mabawi ang ating reputasyon. Galit na sabi ni Ji Yuan. Patayin. Sabay-sabay na sigaw ng mga emperador. Nayanig ang lupa at langit habang nagsisigawan. Lahat sila ay umangat sa himpapawid, ang hangin ay nagsimulang dumagundong habang ang isang ulap ng chi ay lumitaw. Mababalik ba nila ang kanilang reputasyon sa pamamagitan ng pagpatay kay Lin Fang? Naka-cross-leg si Lin Fang sa labas ng G-clan. Naramdaman niya ang karagatan ng chi na lumiligid sa di kalayuan. Nagsimulang umihip ang malakas na hangin. Boom boom. Nagulat si Lin Fang, huminga siya ng malalim at binuksan ang kanyang mga mata. Puno pa rin ng death energies ang mga mata niya. Gayunpaman, hindi siya mukhang nag-aalala. Sinabi sa kanya ni Ancestor Shi Tian na ang G-clan ay nakakatakot ngunit may ilang bagay na hindi maiiwasan. Sa mga tao ng Huangqi layer, sino ang makakapatay sa kanya? Nandito na sila. Nakita ng mga nanonood sa di kalayuan ang maliit na hukbo na papunta kay Lin Fang. Sinundan ng napakaraming tao si Lin Fang upang panoorin siyang nakikipaglaban sa mga cultivator ng G-clan. Nakakatakot na hukbo. Kahit na ang isang dakilang emperador ay kailangang maging mapagbantay. Siguradong sinaunang banal na angkan ito. Wala pang isang oras, nakuha nila ang napakaraming matataas na emperador. Nakakatakot ang chi nila. Galit talaga ang G-clan, nagpadala sila ng napakalaking hukbo. Hindi nila gusto ang Celestial Evolution Holy Scriptures sa pagkakataong ito, gusto nila siyang patayin. Nang makita ng karamihan ng lahat ng malalakas na cultivator na iyon sa di kalayuan, mas lalo pa silang umatras. Medyo may kalayuan sila, ngunit mayroon pa ring impresyon na sila ay masyadong malapit dahil inaapi na sila ng chi. Si Lin Fang ay baliw, nasaktan niya ang isang buong ancient holy clan at ngayon ay nasa kanilang teritoryo. Mamamatay na ba siya? Nang ang lahat ng mga emperador ay lumapag sa harap ni Lin Fang, ang kapaligirang dala nila ay napakapangapi, nagkaroon siya ng impresyon na may bumagsak na bundok sa kanyang likuran. Ngunit sinulyapan lang niya ang mga ito gamit ang kanyang death eyes. Naroon ang ilang dakilang emperador. Ang isa sa kanila ay tumingin kay Lin Fang at sinabi, Lin Fang, sinabi ni Shi Julao Xian na ang mga dakilang emperador ay hindi makakalaban sa iyo, hindi namin maiwasang makinig sa kanya.
Gayunpaman, hindi namin nakalain na magkukusa ka na pumunta rito at pukawin kami. Dahil sa ganoong paraan, mamamatay ka dito. Lahat, sama-sama. Talagang gagawin ni Shiju Laoxian ang sinabi niya. Hindi kanya papatayin kung susundin mo ang mga takaran. Kung papatayin mo ako ngayon, wala siyang masasabi. Gayunpaman, kung mabaigo ang lahat ng emperador na iyon at papatayin ko silang lahat, paano makakalakad ang mga miyembro ng G-clan sa banal na lungsod nang hindi nahihiya? Sabi ni Lin Feng. Lubos niyang naiintindihan ang ibig sabihin ng lalaking iyon, natatakot siyang ipaghiganti ni Shiju Laoxian ang pagkamatay ni Lin Feng kahit na walang dakilang emperador ang nasangkot. Sa tingin mo makakaligtas ka? Malamig na ngumiti ang dakilang emperador. Iniwan ng lahat ang kanilang Great Imperial Weapons sa G-clan, kaya hindi kami lalabag sa mga patakaran ni Shiju Laoxian. Gayunpaman, kung gumamit ka ng Great Imperial Weapons, mamamatay ka at walang makakapagligtas sa iyo. Pagkatapos, dahan-dahan siyang bumangon sa hangin. Ngayon, gusto niyang panoorin si Lin Feng na mamatay. Isang malakas na hangin na gawa sa cosmic energies ang nagsimulang umihip sa paligid ni Lin Feng. Isang deployment spell ang lumitaw sa loob. Si Lin Feng ay hindi kailanman nakipaglaban sa napakaraming emperador ng sabay-sabay. Nakakatakot isipin. Patayin. Sabi ng dakilang emperador sa langit. Nagsimulang sumipol ang langit. Mamatay. Mamatay. Sabay-sabay na sigaw ng galit na daang emperador. Sinimulan ni Qi ang paglundag at pag-api kay Lin Feng hanggang sa siya ay napaatras. Pakiramdam niya ay madudurog ang kanyang dibdib at napapaungol siya sa sakit. Hindi nila siya pakakawalan. Naisip ng karamihan nang marinig nila ang sumisipol na Qi. Ang mga mukha ng ilang tao ay namutla na parang malapit ng mamatay. Ang nakasisilaw na Saiyan Dragon Totem ay lumitaw sa lahat ng dako sa himpapawid. Ang mga miyembro ng G-clan ay nagmana ng Saiyan Dragon Spirit. Maraming kabataan ang nagmana ng kanilang espiritu mula sa mga dakilang emperador. Sa G-clan, upang maipadala ang pinakamahusay na kalidad ng dugo, ang mga tao ay karaniwang naghihintay hanggang sa sila ay mahusay na mga emperador upang magkaroon ng mga anak. Sa ganoong paraan, ang kanilang lakas ng dugo at espiritu ay nanatiling perpekto at ipinasa sa kanilang mga tagapagmana. Isang dambuhalang Saiyan Dragon ang lumitaw, 10,000 metro ang haba, galit na umaatungal at itinaas ang mga kuko nito. Napaatras si Lin Feng at umubo ng dugo. Patuloy niyang inilabas ang lakas ng buhay sa malungkot na layunin. Nang hindi na siya pinipilit paatras, tumakbo ulit siya pasulong. Gusto mong mamatay. Ipinahayag ng dakilang emperador sa langit, malamig na nakangiti. Patuloy na tumitibok ang puso ng karamihan. Si Lin Feng ay baliw. Napakaraming emperador ang umaatake sa kanya, kung hindi muna sila umatras, lahat sila ay napatay. Naglabas si Lin Feng ng mga demon energies, isang demonyong hari ang lumitaw sa kanyang likuran. Mukha siyang mayabang at walang takot. Hindi nagpatinag si Lin Feng sa dapat niyang gawin. Isa siyang demonyo, gusto niyang sirain ang lupa at langit. Galit na umikot si Demon Chi kay Lin Feng, naging itim ang buong katawan niya. Ang kanyang demonyong hangarin ay tumaas sa kalangitan at sinisi ang mga lakas ng G-clan. Malamig na ungol ng mga emperador. Mas maraming dragon energies ang pinakawalan nila, mas maraming dragon ang lumitaw, parang guguho ang langit at lupa. Galit na umungal ang demonyong hari ni Lin Feng. Paanong ang isang demonyong hari ay isang mahina? Isang nakakatakot na lakas ang bumagsak sa demonyong layunin ni Lin Feng. Punit-punit ang kanyang damit. Siya ay sinasalakay ng 100 tao ng sabay-sabay at pina-atras ng 10 metro. Puno ng dugo ang kanyang mukha, ngunit nagsimula siyang muling sumulong. Tumibok ang puso ng mga tao sa pagtataka. Ang demonyong iyon ay nakikipaglaban sa 100 dragon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1992, makapangyarihang Demon Kalpa. Napakalakas ng hangarin ng demonyo. Medyo nasugatan lang siya. Bulalas ng karamihan sa pagtataka. Ang lahat ng mga emperador ay nag-iiba ng lakas at sabay na umaatake kay Lin Feng, ngunit siya ay bahagyang nasugatan at nanatiling determinado. Si Lin Feng ay isang demon cultivator. Napag-aralan niya ang Indestructible Deva Mara Scriptures, nagagamit niya ang sumasabog na demonyong lakas ng lupa at langit, nagagamit niya ang Demon Kalpa Strength, nilinis ng lakas ng Deva Mara Kalpa ang kanyang katawan, mayroon siyang demonyong intensyon. Hinding-hindi suko. Ang kanyang sumasabog na lakas ng demonyo ay patuloy na umaalingaw hanggang sa himpapawid, pinalamutian ng isang demonyong ulap. Napatingin sa kanya ang mga emperador ng G-clan. Pinahiya sila ni Lin Feng. Kailangan nila siyang patayin, paano matatalo ang 100 emperador laban kay Lin Feng? Mga puwit ng dragon. Utos ng malamig na boses. Kasabay nito, ang lahat ng mga emperador ay nagsimulang tumakbo pasulong, ang kanilang mga dragon ay naglalabas ng mga tunog ng pagsipol, isang nakakatakot na lakas na namuo habang sila ay umaban. Parang 1,000,000 Saiyan Dragon ang lumilipad patungo kay Lin Feng ng buong bilis. Nang bumagsak ang kanilang lakas kay Lin Feng, naramdaman niyang madudurog ang kanyang mga buto at kaluluwa. Ang kanyang lakas ng demonyo ay nagbuga ng mga tunog ng pagsipol at tumakbo sa kalangitan. Si Lin Feng ay bumangon sa hangin at pinakipot ang mapang api at sumasabog na lakas ng Deva Mara. Naging madilim ang buong kapaligiran. Kumikislap ang mga ilaw ng kalpa, nanginginig ang lupa at langit. Ano ang nangyayari? Lakas ng Deva Mara Kalpa, nakalusot siya.
Siya ay dapat na nagsanay ng ilang mga espesyal na kasanayan, maaari niyang maakit ang lakas ng Deva Marakalpa at linisin ang kanyang katawan. Ang kanyang pisikal na lakas ay hindi kapani-paniwala. Lahat ng nanunood ay namangha, kasama na ang malalakas na cultivator ng G-Clan. Ginagamit ni Linfang ang kanilang lakas para painitan ang sarili, gusto niyang lumakas. Sa kalangitan, binura ng milyon-milyong ilaw ng kalpa ang kalangitan. Ang mga emperador ng G-Clan ay nanginginig sa kabila ng kanilang mga sarili. Bumangon si Linfang sa hangin, lilinisin siya ng lakas ng Deva Marakalpa bago ang tunay na simula ng labanan. Ang lakas ng Deva Marakalpa ay patuloy na umaalon sa hangin, si Linfang ay naliligo sa kanila habang nililinas nila ang kanyang katawan. Mamatay. Ang ilang malalakas na cultivator ng G-Clan ay sumugod kay Linfang. Gayunpaman, malamig nang umiti si Linfang. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay at ang walang katapusang lakas ng demonyong kalpa ay naglabas ng mga kaluskos na tunog, siya ay tumatawag sa kanya. Halika. Sabi ni Linfang, itinaas ang kanyang ulo at nakatingin sa langit. Malakas na yumanig ang lupa at langit, ang mga ilaw ng demonyo ay pumutok sa langit habang patuloy na kumakalat ang mga tunog sa hangin. Naramdaman ni Linfang na ang kanyang laman at kaluluwa ay nanginginig ng husto. Panay ang ungol niya sa sakit habang ang kanyang mukha ay nakakamatay na namutla. Ang unang alon ng lakas ng Demon Kalpa ay umaatake sa aking laman at kaluluwa. Naisip ni Linfang, nakasimangot at nakatingin sa langit. Gaano kagaling? Paputok na sigaw ni Linfang. Lumakas ang lakas ng Demon Kalpa. Si Linfang ay ganap na napapalibutan ng mga ilaw ng demonyo. Isa siyang katamtamang antas na emperador at 7 beses na siyang nalinas ng lakas ng Demon Kalpa. Patuloy nitong nililinas ang kanyang katawan at kaluluwa, nakaramdam ng saya si Linfang at nakitang masakit ngunit kaaya-aya ang buong karanasan. Galing, hayaan siyang mamatay sa lakas ng demonyong iyon. Tumiti ang isang malakas na cultivator G-Clan. Ang mga emperador ay tumakbo patungo sa kanya at naglabas ng mas maraming enerhiya. Si Linfang ay nililinas ni Demon Kalpa lakas kaya ito ay isang magandang pagkakataon. Nang makita iyon ni Linfang, nagsimula siyang tumawa ng galit na galit. Sige, dahil gusto mo akong mamatay, halika at pakiramdaman ang lakas ng Demon Kalpa ko. Paputok na sigaw ni Linfang. Nagsimula siyang tumakbo upang salubungin ang mga ito habang pinapalakas ang Demon Kalpa. Pagkatapos ay nawala si Linfang sa loob ng kanyang lakas, galit na galit siyang sumigaw at lumitaw ang isang hari ng demonyo sa kalangitan. Gusto mong mamatay? Ang mga emperador ng G-Clan ay pinagsama-sama ang lahat ng kanilang lakas sa sinaunang Saiyan Dragon na yumanig sa lupa at langit. Kapag napakaraming emperador ang nagsama-sama ng mga enerhiya, maaari lamang itong maging kakilakilabot. Kahit na ang isang dakilang emperador ay napipikon doon. Biglang bumilis si Linfang. Lumitaw ang mga deployment light na nakapalibot sa kanya ng walang laman na mga enerhiya sa espasyo. Ang sinaunang Saiyan Dragon ay umungal ng galit na galit. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nagpakita si Linfang sa kalangitan sa itaas ng mga emperador ng G-Clan. Ang lakas ng Deva Marakalpa ay naglabas ng mga tunog ng pagsipol. Ang mga mukha ng mga emperador ng G-Clan ay namutla. Hindi lamang ang mga demonyong enerhiya na iyon ang umaatake kay Linfang, ngunit inaatake din nila sila. Mamatay. Galit na sigaw ng isang cultivator. Inatake nila si Linfang ngunit kasabay nito, walang katapusang dami ng mga ilaw ng demonyo ang nagpapaliwanag sa kapaligiran. Umalangaw ang hangin. Si Linfang ay umubo ng kaunting dugo. Nanginginig ng husto ang kanyang kaluluwa, nanginginig ang kanyang mga kalamnan. Inangat ni Linfang ang kanyang ulo at muling tumawa ng galit na galit. Ang lakas ng demonyong kalpa ay maaari ding magalit, tama ba? Halika at lumaban. Ang mga emperador ng G-Clan ay nanginginig sa takot. Nang bambahin ng lakas ng demonyo ang hukbo ng G-Clan, lahat sila ay itinulak palayo sa iba't ibang direksyon. 7 o 8 tao ang namatay kaagad. Ang pisikal na lakas ni Linfang ay hindi kapani-paniwala, madali sa antas ng isang high-level na emperador na nakasentro sa lakas. Kahit na ang mga emperador ng G-Clan na iyon ay mga high-level na emperor, malayo sila sa pagiging kasing lakas ni Linfang sa mga tuntunin ng pisikal na lakas. Napag-aralan ni Linfang ang Indestructible Deva Mara Scriptures, maaari siyang linisin ng lakas ng Deva Mara, at sa tuwing nalilinis siya ng lakas ng Deva Mara, lalo siyang lumakas. At hindi lamang ang Indestructible Deva Mara Scriptures. Nag-aral siya. Ang mga emperador ng G-Clan ay hindi katulad ni Linfang, hindi sila sanay na linisin ng lakas ng Deva Mara Kalpa. Nang bambahin sila ng lakas ng demonyo, nang walang armas, hindi talaga nila maprotektahan ang kanilang sarili. Maraming tao ang namatay kaagad o malubhang nasugatan. Galit siya. Naisip ng mga natulala. Nang makita iyon ng dakilang emperador ng G-Clan, nanigas ang kanyang mukha sa galit. 100 emperador, kailangan nilang patayin si Linfang. Ngunit ngayon ay pinapatay sila ni Linfang gamit ang lakas ng Demon Kalpa. Maghiwa-hiwalay. Sigaw ng isang tao na paputok. Nang makita ng mga emperador ng G-Clan na si Linfang ay nagpapalakas ng demonyo ng ganoon, alam nilang hindi na sila makakatuluyan. Kinailangan nilang maghiwalay. Sa lakas ng Demon Kalpa, masayang papatayin ko sila ngayon. Tawa ng tawa si Linfang. Nanginginig ang lahat. Ang lakas ng Demon Kalpa ay madaling makasira ng mga tao, ngunit kayang tiisin ni Linfang ang pinakamalakas na lakas ng Demon Kalpa.
Kakaubo lang niya ng kaunting dugo, pero iba ang mga cultivator ng G-Clan. Namatay agad ang mga nasa frontline. Kumislap ang silwete ni Lin Feng. Siya condensed cosmic energies at lumipad sa isang grupo ng mga tao, isang ilog na gawa sa kamatayan energies lumitaw at umaagos patungo sa kanila. Nang magkasama silang lumaban, ang mga cultivator ng G-Clan ay may pag-asa laban kay Lin Feng, ngunit sa mas maliliit na grupo, ito ay malamang na sobra para sa kanila. Saan ka pupunta? Tanong ni Lin Feng, na naabutan ang mga taong gustong tumakas. Pinutol ni Lin Feng ang kanyang kamay, at hindi mabilang na kamatayan at mga espada ng hangin ang lumitaw. Kasabay nito, ang lakas ng Demon Kalpa ay nagpatuloy sa pagbomba sa mga tao. Binobomba rin ng lakas si Lin Feng, ngunit umubulang siya ng dugo. Para sa mga cultivator ng G-Clan, mas trahedya ang resulta, dahil namatay ang buong grupo. Huhu! Dumura si Lin Feng at tumingin sa mga tao ng malamig. Ang walang laman na mga banal na marka ay lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Tila kaya niyang mag-teleport. Sa bawat hakbang niya ay humaharap siya sa isang tao. Matulog. Ang enerhiya ng panaginip ay tumaas sa hangin, ang taong iyon ay nagkaroon ng sensasyon na siya ay matutulog sa isang segundo at ginawa niya. Madjay gising sana siya, ngunit sa segundong iyon, pinatay siya ni Lin Feng at lumipad patungo sa isa pang cultivator. Sunod-sunod ang pagkatay niya ng mga tao. Napakabilis, mahigit 30 tao ang namatay. Nang ang ikasyam na alon ng Demon Kalpa na lakas ay bumaba mula sa langit, mas maraming tao ang namatay, at ang mga hindi pa namatay ay malubhang nasugatan. Ubo. Umubo ng dugo ang isa sa mga dakilang emperador ng G-Clan nang makita niya iyon, umuungal sa dumadagandong na galit. Paiya, kahihiyan. Pinagsama ni Lin Feng ang mga cosmic energies sa kanyang mga kamay at inatake ang natitirang mga emperador. War Steamroller. Sigaw ng mga emperador ng G-Clan. Isang kalsada ang lumitaw at isang dambuhalang war chariot na kahawig ng isang steamroller na may dalawang Saiyan Dragon sa harapan, ang lumitaw at bumaril patungo kay Lin Feng. Sirain. Paputok na sigaw ni Lin Feng. Inilabas niya ang World of the Living Imprints at Cosmic Energies sa parehong oras, nanginginig ang lupa at langit. Ang mga espada ng kamatayan ay pumutol sa hangin. Ang mga taong iyon ay maaaring mamatay anong oras. Gusto akong patayin ng G-Clan, gusto ko ring sirain ng G-Clan. Sa hinaharap, sa tuwing makakakita ako ng miyembro ng G-Clan, papatayin ko sila. Galit na sigaw ni Lin Feng. Pagkatapos, tumalikod siya, tumalon sa kanyang bangka at umalis. Mula noon, kung nakabangga niya ang mga emperador mula sa G-Clan, papatayin niya sila ng walang exception. Siyempre, gusto rin siyang patayin ng mga emperador ng G-Clan, kaya puro lakas lang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1993, Reinkarnasyon. Mabilis na kumalat sa banal na lungsod ang balita na si Lin Feng ay pumunta sa G-Clan upang pumatay ng mga tao. Ang Yuan, Pei, at ang Ying clans ay naghanda lahat. Araw-araw, ang tatlong angkan ay nasa tenterhooks, hindi sila nang ahas na umalis sa angkan, hanggang sa ang mga alagad ng mga angkan na iyon na mga estudyante rin sa Champion University ay umalis at bumalik sa kanilang mga angkan. Gayunpaman, hindi na muling nagpakita si Lin Feng. Bigla siyang nawala. Pinagtatawanan ng maraming tao ang apat na Ancient Holy Clans dahil noon ay magkapit kamay sila para labanan si Lin Feng, tapos umalis sila na nakatali ang mga buntot sa pagitan ng mga paa nila dahil lumitaw si Shi Julao Xian at pinagbantaan sila. Ngayon, hindi na kahit maglakas loob maglakbay ng malaya. Umalis din si He Xiao sa Ying Clan. Wala siyang dahilan para manatili doon. Hindi niya nais na masaktan ng isang tao na nalampasan ang kamunduhan at nakamit ang kabanalan dahil sa Ying Clan at G-Clan. Tapos na siya sa business nila. Pagkatapos ng mga pangyayaring iyon, medyo naging kalmado ang banal na lungsod. Maraming tao ang nawala. Lin Feng, Ying Cheng, Ji Chang, Xu Chunqiu, Dao Zhanseng, Gili. Si Xiao Wutian ay hindi rin muling nagpakita. Ang ilang mga tao ay nahulaan na si Ying Cheng ay maaaring umalis na sa banal na lungsod. Ang isa pang malamang na kaganapan ay maaaring siya ay nakalusot sa Dichi Layer. Kung hindi sinaktan ni Ying Cheng ang mga makapangyarihang tao, magiging mas malakas pa siya. Ginamit ni Ji Chang ang mahiwagang pamamaraan ng G-Clan sa Pathfinder Day ng Imperial Rankang List, at hindi alam ng mga tao kung siya ay ganap na naka-recover o umalis sa Holy City. Sa antas ng paglilinang ni Ji Chang, ang isang taon ay isang maikling panahon. Kahit na para sa mga ordinaryong emperador sa katamtamang antas, hindi nagtagal ang 10 taon. Hindi na sila mabilis na lumakas, kahit na sila ay may talento, hindi tulad noong nasa homeworld pa si Lin Feng. Sa homeworld ni Lin Feng, ang mga mababang antas na emperador ay nanatili sa antas na iyon sa loob ng libu-libong taon. Ang mga tunay na henyo lamang ang nakagawa ng nakikitang pag-unlad sa isang taon. Sa taong ito, nilinis si Lin Feng ng lakas ng Deva Mara Kalpa sa 8 beses. Isang beses pa at baka maging high-level emperor siya. Pagkatapos ng 8 paglilinis ng Deva Mara Kalpa, nilinis din ni Lin Feng ang kanyang katawan ng Deva Mara. Ang kanyang pisikal na lakas ay hindi kapanipaniwala na walang mataas na antas na emperador ang makakalaban sa kanya sa ganoong paraan. Kung aatakehin siya ng mga high-level na emperor gamit ang pisikal na lakas, wala silang magiging epekto.
Pinahusay din ni Linfang ang kanyang makajos na kamalayan na palasyo upang mapabuti ang kanyang lakas ng kaluluwa, at nilinis ang kanyang kaluluwa gamit ang Deva Marakalpa. Sa mga tuntunin ng lakas ng kaluluwa, nalampasan na niya ang maraming matataas na antas na mga emperador. Sa lahat ng aspeto, si Linfang ay kasing lakas na ng isang high-level na emperor, mayroon lang siyang cultivation level ng isang medium-level na emperor. Bumalik si Linfang sa Tiantai. Lumipas ang isang taon, at naging napakalaki ng Tiantai. Nang makita ni Linfang ang mga disipulo ni Tiantai, napansin niya kung gaano sila kalakas. Balang araw, magiging kasing lakas sila ng isang sinaunang banal na angkan. Nakahinga si Linfang. Gayunpaman, hindi pa rin bumabalik ang kanyang mga guro. Naisip ni Linfang na ang dahilan ay marahil ay hindi gusto ng kanyang mga guro na pumunta sa banal na lungsod, dahil sa una ay hindi rin dumating ang kanyang mga kapwa-disipulo. Paano ka na naman nabigo, Buddhist monghe? May narinig si Linfang. Nakita niya ang isang grupo ng mga tao na nakangiti kay Tianqi. Sanay na si Tianqi sa mga ganyang biro, pinagdikit niya ang kanyang mga palad at sinabing, "Nahihiya ako, hindi ako sapat na matalino." Tumiti si Tantay at sinabing, "Dapat kalimutan mo na ito, hindi ka tanga ngunit mahirap para sa sinuman, 5 beses ka nang nabigo, at napakaporsigido ka pa rin." Tantay, nakakatawa ka, sa tuwing babalik si Tianqi, mas malakas siya, hindi mo ba napansin? Napangiti si Qinwo, sa sandaling iyon, nakita ni Tantay si Linfang na dumating at sinabing, "Linfang, kalahating taon nang namamalamow si Tianqi sa mga Buddha, sa tingin mo ba ay dapat na siyang umalis muli?" Maaari siyang gumawa ng sarili niyang mga desisyon, ngumiti si Linfang. "Kapatid, ilang hakbang ang nagawa mong umakyat sa daang libong hakbang ng Buddha Mountain?" Umiling si Tianqi at sinabing, "Walang 99,999 steps, expression lang, walang katapusan. Kung may 100,000 steps talaga, nasa taas na ako." Ito ay isang pagpapahayag lamang, isang paraan upang sabihin na hindi ka dapat tumigil sa pagsasanay upang makamit ang kaliwanagan. Tumango si Linfang. "Kapatid, ayon sa mga alamat, maraming tao ang sumusubok na umakyat sa bundok ng Buddha. Ang record para sa pagpunta sa tuktok ay 3 taon, ang ilang mga tao ay nangangailangan ng 10 taon, at ang iba ay 100 taon. Gayunpaman, karamihan sa mga tao na nakarating sa tuktok ay hindi naging mga Buddha. Sa kabaligtaran, sila ay naging masasamang demonyo. Sa palagay mo ba ay may isang walang katulad na sinaunang Buddha sa itaas?" "Naniniwala naman ako. Kung pupunta ka, iisipin mo rin." Tumango si Tianqi. Nagulat si Linfang. Naniwala siya kay Tianqi. Kahit na ang mga tao mula sa ancient holy clans of the Holy City ay hindi nang ahas na lumipad sa itaas ng Buddha Mountain. Ang mga tao mula sa banal na lungsod ay naniniwala na mayroong isang walang katulad na sinaunang Buddha sa tuktok ng bundok ng Buddha. Baka ang cultivator na iyon ay katulad ni Shiju Laoxian, isang walang katulad na cultivator. "Brother, wala na naman ang ating pangalawang kapwa-disipulo?" tanong ni Linfang. Mga baliw sila ni Roexi, bihira lang silang makita sa Champion University. Last time, after what happened, umalis na sila at hindi bumalik saglit, umalis na siguro sila ng Holy City. Natatawang sabi ni Tianqi. Talaga, pareho silang baliw. Pumayag si Linfang, sumama. Alam niyang mahusay na cultivator sina Hao Qinglin at Roexi. Naalala niya noon nang pumunta silang lahat sa Tianlong Divine Castle. Ngayon, naunawaan na niya ang layunin ng reincarnation daw at patuloy na lumakas. Gustong-gusto ni Hao Qinglin ang paglalakbay at pagharap sa mga panganib. Isang magandang kinabukasan ang naghihintay sa kanya. Hindi sapat ang talento para maging isang walang katulad na cultivator, kailangan din ng lakas ng loob, determinasyon, at swerte. "Pupunta ako sa Celestial Mountain." Tumiti si Linfang. Kumislap ang silweta niya at pumunta siya sa Celestial Mountain kung saan naroon si Ancestor Shi Tian. Gayunpaman, sa sandaling iyon, si Ancestor Shi Tian ay hindi nakaupo doon, si Zhu Bagyo. Sa sandaling iyon, si Zhu Bagyo ay napapaligiran ng Celestial Chi. Mukha siyang celestial being. "Linfang, nandito ka," sabi ni Ancestor Shi Tian sa sandaling iyon. Bumaba siya mula sa langit at lumapag sa tabi ni Linfang. Tumingin si Linfang kay Zhu Bagyo at sinabi, "Naiintindihan ko na ang ilang bagay ngayon." Mukhang nagulat si Linfang. Si Zhu Bagyo ay palaging may pagdududa. "Ancestor, anong nangyari sa kanya? Sumama ka sa akin," sabi ni Ancestor Shi Tian at pagkatapos ay umalis siya kasama si Linfang. Nagulat si Linfang. May kakaibang nangyayari. Pagkaraan ng maikling panahon, dumating sina Ancestor Shi Tian at Linfang sa tuktok ng Snowy Peak at naupo nang naka-cross-legged. Sinabi ni Ancestor Shi Tian kay Linfang, "Linfang, narinig mo na ba ang cultivation reincarnation? Reincarnation dahil sa masamang karma." Kumunat ang noo ni Linfang. Si Zhu Bagyo ba ay mamamatay at muling magkatawang tao dahil sa kanyang masamang karma? "Na, hindi naman ganun ka-drama. Ang cultivation reincarnation ay isang makapangyarihang kasanayan. Tanging ang Freelived Scriptures ang naglalaman ng ganoong kasanayan, at walang nakakaalam kung nasaan ang Freelived Emperor, o kung sino siya. Walang nakakaalam kung gaano karaming katawan ang mayroon siya."
Bukod sa kanya, may ibang tao na may cultivation reincarnation techniques, maaari silang mag-reincarnate gamit ang katawan ng ibang tao. Sa tingin ko siya ang reincarnation ng isang napakalakas na cultivator. Paliwanag ni Ancestor Shi Tian. Nanigas ang mukha ni Lin Feng. Bakit ganyan ang tingin mo? Ayon sa sinabi mo sa akin at sa sinabi niya sa akin. Patuloy niyang nakakalimutan ang mga bagay pagkatapos ng maikling panahon, ngunit malinis ang kanyang puso. Ang paglilinang lamang ang kanyang iniisip. At ngayoy paunti-unti na ang kanyang memorya. Kailangang may tatak ng kasanayan sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Noon, sa Continent of the Nine Clouds, may ganoong libro. Anong libro? Hindi makasariling mga kasulatan, ngunit kakaunti ang mga tao na nagsagawa nito. Nakakalimutan nila ang lahat at nakatuon lamang sila sa paglilinang. Gayunpaman, hindi lahat ay maaaring magsanay ng mga kasulatang iyon. Sa tuwing nakakalimutan niya ang mga bagay, naaalala niya ang mga bagong bagay, halimbawa kung anong mga kasulatan ang kailangan niya at iba pa. Parang determinado na ang kanyang landas para sa kanya. Ngunit walang kumokontrol sa kanya. Kaya isa lang ang naiisip kong posibilidad. Isa siyang nakakatakot na cultivator na muling pagkakatao-tao. Bukod dito, kumbinsido ako na malapit na niyang mabawi ang lahat ng alaala ng kanyang nakaraang buhay, ngunit kailangan muna niyang maging isang mahusay na emperador, kung hindi, ang muling pagkakatawang tao ay walang kabuluhan. Sabi ni Ancestor Shi Tian. Hindi itinago ni Lin Feng ang kanyang pagkamangha. Si Zhu Bagyo ay reincarnation ng isang malakas na cultivator. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1994, Dinastiyang Qi Tian pinanood ni Lin Feng si Zhu Bagyo, mukha siyang kalmado gaya ng isang celestial na nilalang. Mas bumilis ang tibok ng puso ni Lin Feng. Siya ay mula sa kanya homeworld at nakakagulat, siya ang reincarnation ng isang malakas na cultivator. Sa bawat oras na nakakalimutan niya ang mga bagay tungkol sa kanyang sariling buhay, ito ay dahil naaalala niya ang mga bagay mula sa kanyang nakaraang buhay. Siguro balang araw, bigla niyang maalala ang lahat ng nakaraan niya at magiging ibang tao. Bukod pa rito, maaaring siya ang reincarnation ng isang walang katulad na cultivator at marahil ay makakabalik siya sa antas na iyon balang araw, kung hindi, ano ang magiging layunin ng walang katulad na cultivator sa muling pagkakatawang tao? Kumusta naman ang totoong pagkatao niya? Napabuntong hininga si Lin Feng nang umalis siya. Kaya niyang magsanay ng kultibasyon ng mahinahon sa mga kabundukan ng langit, hindi ba? Sa Champion University, naunawaan ng lahat na ang mga pangunahing disipulo ni Tian Tai ay malakas lahat, hindi lang si Lin Feng. Kinokontrol din ni Hao Qinglin at asawa ni Lin Feng, Meng Qing, ang lakas ng Dao. Ang isa ay kinokontrol ang reincarnation na lakas ng Dao at ang isa naman ay yelo at nagyelo na lakas ng Dao. Kinokontrol din ni Jian Mang ang liwanag na lakas ng Dao. Hindi marami sa mga estudyante ang nakakaunawa sa lakas ng Dao sa loob ng Champion University, ngunit karamihan sa mga nakaintindi ay mula sa Tian Tai. Talagang ito ang pinakamahusay na grupo sa Champion University sa mga araw na ito. Siyempre, hindi kasing agresibo ang Tian Tai gaya ng club ni Ji Chang noong araw. Hindi sila nang aapi ng ibang tao, nakatutok lang sila sa paglilinang. Gumugol din sila ng maraming oras sa palasyo ng edict sa pag-aaral tungkol sa mga kasalukuyang pangyayari. Dahil dito, maraming tao ang gustong sumali sa Tian Tai. Nagkaroon pa rin ng madalas na pagsusulit sa pagpasok sa universidad. Ngayon, nagkaroon ng pagsusulit, at maraming mga mahuhusay na tao ang pumasa sa pagsusulit at sumali sa Champion University. Sa Champion Palace, nang makita ng mga bagong estudyante ang pangalan ni Lin Feng, determinado silang lahat. Nais din nilang yukit ang kanilang pangalan doon. Listahan ng mas mataas na ranggo, listahan ng pagraranggo ng Celestial Champion, listahan ng mababang ranggo, iniisip ko kung kailan ako makakasama sa mga listahang iyon. Naisip ng isang daydream ang bagong estudyante. Tingnan mo, si Brother Lin Feng ang unang cultivator sa Celestial Champion rankang list. Noong medium level na emperor siya, pinukaw niya si Ji Chang, bukod pa doon sa araw ng kanyang champion ceremony. 4 na ancient holy clans din ang nagsanib kamay para hulihin siya, ngunit nabigo sila at pagkatapos ay pumunta siya sa Ji clan para patayin ang kanilang mga emperador. Siya ay napaka-agresibo at talented. Sabi ng iba, alam mo kung gaano kalakas si Lin Feng. Noon, nasa lower rankang list pa siya, at biglang nasa Celestial Champion rankang list. Siya ay hindi kailanman nasa listahan ng mas mataas na ranggo. Siya ay isang medium level na emperor lamang, kadalasan ay hindi ka maaaring nasa listahan ng pinakamataas na ranggo kapag ikaw ay isang katamtamang antas na emperador, ngunit ang universidad ay gumawa ng exception. Nahijitan ni Brother Lin Feng si Ji Chang. Hindi pa siya na-proclaim na champion, pero champion na siya sa puso ng mga tao. Alam mo ba kung ano ang sinabi ni Lin Feng sa ancestor nang tanungin siya ng ancestor kung gusto niyang maging champion? Sinabi ni Lin Feng kapag ako ay nasa tuktok ng Huangqi layer at wala nang kaaway sa antas na iyon, bakit kailangan kong iproklama bilang isang champion? Kahit walang korona, ituturing kong champion ang sarili ko. Phew. Mayabang at mayabang. Sana maging ganyan din ako. Kahanga-hanga si Lin Feng. Tingnan mo ang ikalimang cultivator ng Celestial Champion rankang list, kilala mo ba kung sino siya? Lin Feng first, Ji Chang second, third Jian Mang, fourth Hao Qinglin, fifth Meng Qing.
Si Hao Qinglin ay isa sa matalik na kaibigan ni Lin Fang. Si Meng Qing ay asawa ni Lin Fang. Si Jian Mang ay kaibigan din ni Lin Fang. Sa top 5, lahat ay malapit na nauugnay kay Lin Fang, maliban kay Ji Chang. Hindi sila dapat nasa Celestial Champion ranking list, pero gumawa ng exception ang Champion University para sa kanilang lahat. Sino ang mas malakas sa pagitan ni na Meng Qing, Jian Mang, at Hao Qinglin? Hindi natin malalaman, hindi sila mag-aaway sa isa't isa. Isang taon na ang nakalipas, hindi sila pareho ng posisyon. Bukod sa kanila, naiintindihan ng dalawa pang tao sa Champion University ang lakas ng Dao. Matapos talunin ni Jian Mang si Liu Yan mula sa Wind Clan, napunta siya sa listahan. Si Hao Qinglin ay maingat, ngunit siya ay nagiging mas sikat. Sa tingin ko, hindi mas mahina si Hao Qinglin kaysa kay Jian Mang. Hindi ko alam kung kailan niya tatangkaing maging pang-apat. At si Meng Qing ay pang-5, hindi ko alam kung bakit napagpasyahan ng universidad iyon. Sabi ng maraming kabataan, na nakatingin sa mga listahan ng ranggo. Sa likod ng mga taong iyon, may isang kuweba na may talon sa bunganga. Naroon ang isang binata, naliligo siya sa tubig. Nakasuot siya ng gintong kapa at mukhang marangal. Maraming mga ukit sa kanyang sinaunang damit. Nang matapos ang binatang iyon sa pagtingin sa Celestial Champion ranking list, umalis siya sa Champion Palace at naglakad patungo sa Celestial Mountains ng Champion University. Mukha siyang malaya at walang tigil. Naglakad siya na parang pamilyar sa kanya sa Champion University, pero sa totoo lang hindi siya taga Champion University. Nang dumating ang binata sa labas lamang ng Celestial Mountains, yumuko siya ng may paggalang at sinabi, "Ako ay isang inapo ng TNC Dynasty, naparito ako upang makita ang mga masters ng Champion University." Malakas niyang sigaw. Umalangaw ang boses niya sa malayo. Maraming tao sa Celestial Palaces ang lumabas. Ang inapo ni Tianqi, mangyaring pumasok. May sumagot pagkalipas ng ilang segundo. Pagkatapos ay nagpatuloy ang binata sa harapan. Pumunta siya sa tuktok ng isang bundok at yumuko sa harap ng dalawang matandang lalaki. Pagbati, mga ninuno. Mabuti, gaano kabilis, 100 taon, iyon ay napakabilis. Tumiti si Ancestor Zuan Tian at tumanggo sa binata. Ilang araw ka na sa Holy City. Mayroon kang isip na nakikita ang nakaraan at hinaharap, guro. Tumiti ang binata pabalik at tumanggo. Nakapunta ka na sa Champion Palace, tama ba? Meron akong. Alam mo kung bakit ako naparito ako para imbitahan sina Lin Feng, Jian Mang, Ji Chang, Hao Qinglin at Meng Qing na pumunta sa dinastiya. Sana matulungan mo ako. Sige, manatili sa kabundukang celestial ng ilang araw. Hihilingin namin sa kanila na bumalik. Kung gusto nilang pumunta kaya nila, kung hindi, hindi natin sila mapipilit. Mahinahong sabi ni Ancestor Zuan Tian. Pakisabi sa kanila kung bakit ako naparito. Sabi ng binata, yumuko sa harap ni Ancestor Zuan Tian. Mas maganda kung ang mga ninuno mismo ang nagpapaliwanag ng mga detalye. Mas magtitiwala sa kanila ang mga tao kaysa sa kanya. Siyempre, hindi nila kailangang magpaliwanag ng anuman sa mga taong gumugol ng maraming oras sa Holy City, tulad ni Ji Chang. Tumingin si Lin Feng kay Ancestor Shi Tian, nagtanong, "Ancestor, ano ang tawag mo sa akin?" Lin Feng, ang Dark Knight Region ay may 18 pangunahing lungsod, ang 3 pinakamahalaga ay nasa pinakasentro ng rehiyon, alam mo iyon, di ba? Banal na lungsod, banal na bayan ng Chi Tian, sinaunang lungsod ng Tian Yuan. Madaling sagot ni Lin Feng. Ano ang alam mo tungkol sa banal na bayan ng Chi Tian? Ayon sa mga alamat, ang Chi Tian Holy Town ay napakalaki at walang hangganan. Ito ay isang nakakatakot na lugar. Namumuno sa rehiyon ang kanilang mga dinastiya. Noong nakaraan, ang kanilang mga dinastiya ay mas nakakatakot kaysa ngayon. Malaking impluwensya ang nawala sa kanila. Noon, iisa lang ang dinastiya, pero ngayon ay nagkahiwa-hiwalay na. Hindi na sila tinatawag na dinastiya, tinatawag silang Chi Tian Holy Town. Ngunit kahit ngayon, may mga dynastical alliances na napakalakas. Mas matanda pa sila sa Ancient Holy Clans o Universidad. Dahan-daang pagbigkas ni Lin Feng. Hindi pa siya nakakapunta roon, ngunit nagbasa siya ng mga libro tungkol sa banal na bayan. Medyo alam niya ang tungkol sa mga dinastiya at lahat. Sa ngayon, nagkaroon ng ilang mga dinastiya. Tama ka, kahit ngayon, may mga dinastiya sa banal na bayan ng Chi Tian, marami sa kanila ay napakatanda na. Ang ilan sa kanila ay nawala na rin. Ang dinastiyang Chi Tian ay dating nakakatakot at napakalaki. Sila ang naghahari noon sa madilim na gabi, ngunit sila ay napakalaki, at nauwi sa ilang maliliit na grupo. Mataimtim na sinabi sa kanya ni Ancestor Shi Tian. Noong mga araw, ang dinastiyang Chi Tian ay napakalakas. Ngayon, ang banal na bayan ng Chi Tian ay ang natitira na lamang sa dating dinastiyang Chi Tian. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1995, Pagkabalisa sa madilim na gabi. Naunawaan ni Lin Feng na hindi ganoon kadali ang mga bagay, at napagtanto niyang may nangyayari. Tinanong niya, "Ancestor, pinapanta mo ako dahil may nangyayari sa Chi Tian Dynasty." Siyempre, sabi ni Ancestor Shi Tian na tumanggo. Ang dinastiyang Chi Tian ay nahahati na ngayon sa maraming dinastiya. Lahat sila ay nasa banal na bayan ng Chi Tian, sila ay napakamisteryoso at malihim.
Bawat daang taon, ang mga dinastiya na iyon ay nag-aanyaya sa pinakasikat na mga alagad mula sa mga akademikong establishmento ng 18 pangunahing lungsod na pumunta sa Chitian Holy Town. Nakikita ko, kaya ngayon ay oras na, at ano ang layunin ng imbitasyong ito? Tanong ni Linfang. Naunawaan ni Linfang na inimbitahan siya. Tama ka, oras na. Isa sa mga dinastiya, ang TNC Dynasty at Champion University ay palaging may napakagandang relasyon. Bawat daang taon, pumupunta sila sa Champion University para anyayahan ang ating mga estudyante, at ngayon ay narito na naman sila. Ang dinastiyang TNC ay hindi lamang ang dinastiya na gumawa nito, ang iba pang mga dinastiya ng banal na bayan ng Chitian ay nagpadala rin ng mga tao sa 18 pangunahing lungsod. Napakabilis, ang pinakamalakas na cultivator ng 18 lungsod ay magtitipon sa banal na bayan ng Chitian. Ang sabi ni Ancestor Chitian sa kanya. Tumibok ang puso ni Linfang. Paano hindi ka panipaniwala? Lahat ng pinakamalakas na cultivator ng rehiyon, hindi lamang ng banal na lungsod. Nang walang sinabi si Linfang, nagpatuloy si Ancestor Chitian. Sa pagkakataong ito, isang tao mula sa TNC Dynasty ang gustong mag-imbita ng nangungunang 5 cultivator ng Celestial Champion Ranking List. Ikaw, Ji Chang, Jian Mang, Hao Qinglin, at Meng Qing. At bakit nila ginagawa ito? Ito ay lihim, ngunit ayon sa mga alamat, noong unang panahon ay nagkaroon ng isang malaking labanan, at ang lahat ng mga banal ay lumahok dito. Lahat sila ay nakakagulat na malakas. Lumahok ang mga tao mula sa lahat ng sangay. Nakipaglaban sila para sa mga kayamanan, syempre. Ang mga labanan ay pasabog. May mga taong nanghinayang sa pagsali, ang iba naman ay hindi dahil nakinabang sila rito. Ang ilang mga makasaysayang labi ay ipinamahagi din, mula sa aking narinig. Nakikilahok ang mga emperador, marahil dahil magpapatuloy ang mga labanan kapag sila ay mga dakilang emperador. Pagkatapos ng mga labanan, ang mga kabataan ay nakakuha ng mga bakas ng mga ninuno. Pagkatapos, nakalimutan nila ang tungkol sa mga tensyon, at nagsasama-sama upang makakuha ng mga labi ng kasaysayan. May mga taong sakam at nagdesisyong lumaban. Magsasama-sama lamang sila sa araw kung kailan ipinagkaloob ang akses sa mga labi ng kasaysayan. Magkapit kamay silang lahat para ma-access ang mga labi ng kasaysayan. Ngunit ang mga taong pumapasok sa mga guho at tulad nito ay lubhang marahas, at pawang mga mamamatay tao. Ang ilang mga dinastiya ay bumagsak, ang ilan ay tumataas. Ang ilang mga tao ay hindi sapat na determinado, at ang ilang mga uri ng lakas ng Dao ay nawawala rin sa paglipas ng panahon. Ang ilang tao ay nangangailangan din ng tulong sa labas. Paliwanag ni Ancestor Chitian. Ito ay isang lubhang komplikadong issue. Sa totoo lang, imposibleng malaman kung ano ang nangyari doon o kung ano ang nangyari noong unang panahon. Lahat ay lihim. Ngunit malamang na ang mga tao ay kailangang magkapit kamay sa tamang oras at pagkatapos ay mag-react kung sakaling may mangyari. Maiisip ni Linfang kung ano ang mangyayari sa ganoong kaganapan. Pagpapatuloy ni Ancestor Chitian. Noong unang panahon, ang mga dynasties ay may magandang relasyon sa lahat ng maimpluwensyang grupo ng Dark Knight region, kailangan nila ng tulong sa paghukay ng mga makasaysayang labi. Dahil kailangan nila ng tulong, hindi nila napigilan ang mga tao na pumunta doon kasama nila, kaya pinayagan silang makipaglaban sa sandaling nasa loob. As usual sa mundo natin, kung mahina ka, matatanggal ka. Kung may pumatay sa iyo, nakakakuha sila ng mga bakas at ikaw ay hindi. Sa makatuwid, sa ngayon, ang Chitian Holy Town ay tumatawag sa mga tao mula sa lahat ng dako sa Dark Knight region, ngunit tanging ang pinakanamumukod tanging mga kabataan. Pag-isip ni Linfang, tumanggo si Ancestor Chitian. Win-win relationship ito. Kung ikaw ay namumukod tangi at tinatanggap ang panganib, magkakaroon ka ng pagkakataong makita ang mga pinakatanyag na tao sa rehiyon, ito ay isang pambihirang pagkakataon. Naiintindihan ko, Ancestor. Kakausapin ko sina Hao Qinglin, Jian Mang, at Meng Qing. Tumiti si Linfang. Pupunta siya ng walang pag-aalinlangan, ito ay isang pambihirang pagkakataon. Baka magkita sila Ji Chang, Chu Chunqiu, Ying Cheng, at ilang iba pa. Nakakapanabak. Huwag kang mag-alala. Tumawa si Ancestor Chitian. Linfang, maaari talagang mapanganib doon, ang banal na lungsod ay hindi lamang ang lugar kung saan makikita mo ang mga tao tulad ni Ying Cheng o Chu Chunqiu. Malamang na makakatagpo ka ng ilang tao na may mga king-type na katawan at nakarating na sa pinakatuktok ng Huangqi layer. At nakikipagtulungan lang kami sa dinastiyang TNC, responsibilidad mo ang iyong sarili. Naiintindihan ko. Tumanggo si Linfang. Alam niya ang mga benepisyo at kawalan ng pakikipagtulungan sa ibang tao. At saka sasama si Ji Chang sa'yo. Kahit nagalit ka sa kanya at galit siya sa iyo, mangyaring isang tabi yun. Kung maglalaban kayo sa isa't isa, pareho kayong magdurusa sa pagkatalo. Napakatalentado mo, malalampasan mo si Ji Chang sooner or later. Payo ni Ancestor Chitian. Tahimik na tumanggo si Linfang, naiintindihan din niya iyon. Si Ji Chang ay isang haligi sa Ji Clan, lahat ng kanilang pag-asa ay nasa kanya. Kahit na matalo ni Linfang si Ji Chang, mapatay pa kaya niya ito. Ang pagkatalo at pagpatay ay dalawang ganap na magkaibang konsepto. Kung nagawa ni Linfang na patayin si Ji Chang, hindi sana nila isugal ang buhay ni Ji Chang.
Hindi alam ni Lin Fang kung anong mga kayamanan ang ibinigay ng Ji Clan kay Ji Chang para protektahan ang kanyang sarili sakaling magkaroon ng agarang panganib, tulad ng pagbibigay ng Ying Clan ng mahahalagang bagay kay Ying Cheng para protektahan siya. Kaya naman hindi siya madaling patayin ni Mr. Xiao. Bumalik si Lin Fang para ipaalam kina Jian Mang at Hao Qinglin. Tuwang-tuwa sila. Magtitipon sila kasama ang mga pinakatanyag na cultivator sa rehiyon, paanong hindi sila masasabik. Ang ibang mga dinastiya ay nagtungo sa ibang mga lungsod upang magimbita ng mga tao. Mabilis na kumalat ang balita sa buong rehiyon. Biglang, ang banal na lungsod na kumalma ay muling umugang at masigla. Dumating ang mga tao mula sa banal na bayan ng Chitian upang magimbita ng mga tao, ang pinakasikat na mga henyo ng Dark Knight region. Maraming tao ang nagsimulang magtungo sa Chitian Holy Town. Siyempre, ganoon din ang nangyari sa lahat ng dako sa rehiyon, sa lahat ng 18 pangunahing lungsod. Maraming mga henyo, sa kanilang mga universidad, angkan, o sekta, ang nagsimulang umalis. Mayroon ding mga tao mula sa nakakatakot na mga nakatagong grupo. Pagkatapos ng lahat, bukod sa 18 pangunahing lungsod, mayroong iba pang mga nakakatakot na grupo, ngunit sila ay mas maingat. Sa araw na iyon, bumangon din si Lin Fang sa himpapawid kasama ang iba pa. Nagsimula silang maglakbay sa Chitian Holy Town. Nagsimula rin maglakbay si Ji Chang, ngunit hindi kasama nila.